Kasi alam na nila na yun naman hindi totoo, di ba? Teka, Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Walang dilit iba, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Mapaniwala talagang Pangulo. Ano po, kuminsan nakikita natin yung ibang partido, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ang katunayan, Meron Nelson, meron pa naniwala. Ang katunayan, Mga walang sense of humor yung mga tao na yan dyan. Ha? Ibig sabihin, nag-jojo ka na, dapat tatawa ka, di ba? oo. Hindi mo seryosohin. Pagka nag-joke ako, hindi mo na-gets, ay dyan, mababa ang IQ mo. O talagang ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Sabi nga nila, hihilingin namin na imbestigahan ng National Bureau of Investigation Talaga? ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang ang 15 nakaupong senador para mabigyang puwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Dagdagan pa natin ang malulungkot na tao sa mundo, Jen. Eto Meron ba? pa. Oh. Alam mo ba, si CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre, Sabi niya ng Torre. inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats, unlawful utterances, at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. Nakita mo. Kanik, anyari. General Nick Torre, sir. Yung Senador Bato de la Rosa naman, hanggang ngayon daw po'y namimilipit sa katatawa. Hanggang ngayon, sabi, hanggang ngayon. That. Sige nga. Kasi sa diskurso, sa pagsasalita, ito naman dapat alam nyo na ha? Sa, lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso? Bay, dapat naman. Kasi kapag maliligaw ka, kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Parinig nga natin, direct. Sino ba yung nagsabi na magpapatay daw ng 15 senador? Senador, papatayin? 15 senador. Lamok ang lamok. Wala naman sinabing gano'n. Banat! Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Yan, Nelson. Nakita mo naman yung mga tao, nagbabanta na ng pagpatay tsaka pagpapasabog. Ba't naman kasi yung audience nagtatawanan pa? Paano mo hindi tatawa, Jen? Ganito lang yan. Natatawa ka rin ba? Simple lang yan, simple. Ganun ba? Sige nga. Kasi sa diskurso, sa pagsasalita, ito naman dapat alam nyo na ha? Sa, lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso? Bay, dapat naman. Kasi kapag maliligaw ka, kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Ganon. Kasi, alimbawa, Jen, si Babalu. Si Babalu? Akala ko yan. Nakita ko si Babalu. Bayaw! Bayaw! Akala ko yan. May sinabi sa'yo. Ibibili kita ng bahay, kotse. Ano pa gusto mo? Lupa. Ibibili kita mamaya, bukas. Ano sasabi? Aasahan mo ba yon? Si Babalu nagsabi, di ba? Ganun ba? Ibig sabihin, meron siyang komedyante yun. Karakter na talaga yun. Pagka yan ang mga nagsalita, huwag mong seseryosohin. Ang lagi ko natutuwa kay Babalu, Bayaw! Sasaksakin kita sa leeg, Bayaw. Gusto mo sipain kita sa galangan. Dapat ganun. Dapat, ba? Dapat kabisado mo na yung tao. Hindi ko ba dapat seryosohin yun? Mantakin mo 15 senador, seryoso yun, Nelson. Sino ba yung nagsasalita?
Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon siyang naging presidente ng Pilipinas? 6. Ilang speech ang ginawa niya nang walang joke at puro seryoso? Wala. Sa 100% na sinabi niya, ilan ang joke? 99%. Hindi ho ba? 99.9 parang bakterya. Patay ang bakterya. At tapos seryosohin mo, di ba? At kaya ba? yung mga audience na nandun, nagtatawanan eh. Palakpakan pa eh. Kasi alam na nila na yun naman eh, hindi totoo, di ba? Teka, Oo. Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Walang dilit iba, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Mapaniwalain talagang Pangulo. Siguro may nabulong sa kanya dati na ganon? mahal na presidente. Oo. Pagka tayo nanalo, kaya natin gawing 20 pesos ang kilo ng bigas. Ganun ba? Kasi sasabihin ko. Campaign promises natin yan. Mga mahal na kababayan, pag ako yung naging presidente, gagawin natin 20 pesos ang kilo ng bigas. Hindi tumagang, hindi pa natin kaya. Ay, ba't ko ba sinabi sineryoso nito? Ano ba sabi ng Pangulo? Ito daw, mga kababayan, tingnan natin ang reaksyon ng Pangulong Bongbong. Pangulong Bongbong, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng dating Pangulong Digong? Alam niyo po, kuminsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Nagtaka pa pala. Seryoso. Wala namang pumalakpak na sa mga tao kaharap ng Pangulong Bongbong kasi alam nila seryoso ang Pangulo eh. Wala nagtawanan. So, ibig sabihin dito, seryoso ang Pangulo. Seryoso ang... Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Na ang akala na dyan sa joke ay totoo. Ewan ko lang. Kapag ikaw ba ay may kausap na nagbibiro, dapat ba bang seryoso? Ang katunayan, Nelson, meron pa naniwala. Ang katunayan, mga walang sense of humor yung mga tao na yan dyan. Ibig sabihin, nag-joke ka na, dapat tatawa ka, di ba? Hindi mo siseryosohin. Pagka nag-joke ako, hindi mo na-gets, either mababa ang IQ mo, o talagang ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Sabi nga nila, hihilingin namin na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang ang 15 nakaupong senador para mabigyang puwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Sino nagsabi niyan? Ang seryosong congressman ng Lanao del Sur, Sia Alonto Adjong. Baka ang NBI dyan ay magtawa. Pagka inakyat nila yan, nagpahin sila ng... Director Jimmy Santiago, kabidyante rin yan. Ayun nga, baka pagdating doon, tawanan lang yung reklamo. Baka sumakit ang tiyan sa katata. Paano namin imbestigahan ng isang joke, di ba? Di, alam ko, meron ng reaction nata si ano May reaction May reaction eh. Ba? Nakuha ba natin yung direct? Meron ba? Ano ang reaction? Nakuha ba natin yan? Reaction ng NBI. Ay, ito yan mo daw muna. Kaya si Alonto, adjong muna tayo. Ayan nga. Sabi niya, in a democracy, words have power. Especially when they come from someone who has held the highest office in the land. Kaya nga, dating Pangulo yan, If certain statements warrant legal scrutiny, it is imperative that all similar declarations be assessed fairly and consistently. Honorable Zia Alonto, Lanao del Sur. Yan ang pinakamalungkot na tao sa mundo dyan. Ganon? Yung hindi ka makadetect ng joke. Di ba? Kasi kapag, di ba, parang ganito yan, sa isang magkakabarkada, nag-uusap-usap kayo. May nagsalita na, papatay na lang ako para makapunta tayo dyan sa tawanan. Ikaw, hindi, bawal yun. I-report ka sa polis. Alis na ako, ayoko na makapabarkada sa'yo. Ayoko madami-dami dyan. Halimbawa, ikaw, nanood ka lang doon, ikaw hindi ka kasama sa grupo dyan. At nakita mo yung isang tao na yon, anong iisipin mo tungkol sa tao na yon, di ba? Siguro ito na yung Ganun ba? malungkot na tao sa buong mundo. No? Alam mo ba, si Congressman J. Kung naman ng Sambales? Ano sabi? Sabi niya, tumawad din kaya ba? Anong ginagawa? Pero alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari niyang sampahan ng reklamo si Duterte. Tulad rin ng... Hindi yan, baka naman nagbibiro yan. Tatawanan lang natin yan. Tulad rin ng ginawa ng NBI. Seryoso ba yan? Kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Sabi niya,
Pareho sila mag-ama. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay BP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jen. No? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa, no? At saka sa buong maghapon, siguro hindi tumatawa itong mga taong ito. Mga seryoso yung mga yan. Yan, kung seryoso dyan, dalhin sa ICU. Di ba? Seryoso. Serious condition Ganun yan ba? Hindi ba, Jen? Meron pa. Meron pa. Sabi naman ni Congressman Jude Asidre. Naku po, ang dami palang mga... Anong tawag doon sa mga hindi tumatawa? Mga killjoy? Killjoy. Baka sabi, pinagbabantayan mo ang mayor ng Quezon City. Papatayin mo si Mayor Joy Belmonte. Killjoy. Papatayin ko yung TV. Sabi niya, ano sabi? Krimen ito. Krimen ito sa ilalim ng batas. Nakita nyo na? Sige nga, ipakulong nyo ang dating Pangulo. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno may tuturing na inciting to sedition o grave threats. Ayan ang sinasabi natin. At may kaakibat na parusa. Hindi pwedeng baliwalain ito. Kasi magdadala ito ng tunay na banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo para magpakilos ng pulis at ng militar para tugunan ang banta kahit pa sinasabi nilang biro lang ito. Nakita mo na? Para ayoko na magkomento na napapagod lang ako dyan eh. Hindi ba? Hindi, yung mga kababayan natin na matatalino, di ba? Kilala niyo ang dating Pangulong Duterte. Ganyan talaga magsalita yan. Hindi ba? Hindi, sabi nila, tapusin na yung mga ganyang style. Kasuhan na yan. Ewan ko kung anong jurisprudence sa makukuha nyo. Sabi naman ni Kong Pami Zamora ng Taguig. Seryoso rin yan? Seryoso rin to. Ang mga Duterte niya, sa pagpapakita nila na tila normal lang, ang pagsusulong daw po ng karahasan sa mga pampublikong diskurso. Hindi niya katanggap-tanggap na ang dating Pangulo ay nagbibiro tungkol sa pagpatay. Alam niya nagbibiro. Dapat anyang mapagilan ang mga kasalukuyan at dating pinuno ng bansa sa pagpapalabas ng tila bahagi ng pulisiya ng pamahalaan ng pagpatay. Naku po. Ginagawa niyo anyang biro yung mga pagpatay-patay na yan. Sino may sabi niyan? Si Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Dagdagan pa natin ang malulungkot na tao sa mundo, Jen. Eto ba? Alam mo ba, si CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre, sabi niya Torre, inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats and lawful utterances at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. Nakita mo. Kanik, anyari. General Nick Torre, sir. Hindi, alam ko may magandang reaction si sayang. Pakihanap mo nga natin yung reaction ng NBI. Si Director Santiago. Anong sagot ng NBI? Mayroong magandang sinabi Baka magkamali lang ako Si IDG, Chief, nag-recommend na mag-file ng reklamo sa NBI. Kasi nga talaga, hindi talaga biro. Basta pagpatay, seryoso yan. Ngayon kung labok ang ipinapapatay, gaya sa Mandaluyong, yan talagang yun. Pero si Kapitan seryoso doon hindi nagbibiro yun. Hindi nagbibiro si Kapitan. Mas seryoso pa nga niya yun Dagdagan ko pa. Meron pa. Si Kung Pulong, kilala mo? Sino si Kung Pulong. Galit din si Kung Pulong. Baste? Hindi. Pulong. Paulo. Balesteros? Yung sa Itbulaga? Hindi. Sabi niya, tahasang nagtatangka si Pangulong Digong na nag-udyok na naman ng kaguluhan dahil sa napakalito man nung tsansa makapasok sa Senado ang kanyang mga kaalyado. Nako, ganun daw niya talaga ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang anak mahilig sa pananakot. Ayan Kung Pulong Ortega na Union. Ewan ko dyan kung natakot yung mga senador. Tanungin mo nga yung 12. Yung 15 papatayin. Hindi, kasi 12 lang yung alyansa Hindi yung alyansa, di ba? Papatayin yung mga sitting senador. Ba? Oo. Para makapasok yung para bakante lahat yung 24. Hindi, kasi siyam lang naman ang grupo ni Kung Digong. Hindi ko yung matitira. Kung 15. Pasok nga lahat, di ba? Ganun ba? Gusto nyo mabakante lahat ng posisyon. Tanungin natin si Senador Ligarda. Senador, kayo ba natakot dun sa sinabi ni, di ba? Tinuturo niyo bang death yung nangyari yun? Senador Amy. Kabay nagdagdag ka na ng siguran. Papasabugin daw kayo kung sino pa si Escudero, Senate President. Dapat sila ang magre-reklamo, Jen. Hindi kung sino-sino, di ba? Kasi sila yung na-threaten Senator Cheese. Grave threat balik pinagbabantaan kayo, Di ba? Dapat ganun ang course of action, di ba? Hindi yung kung hindi naman kayo pinagbantaan di ba? Dapat yung na-offend ang magreklamo dito. Samantalang Nelson, si Senador Bato naman, papatayin din daw yan. Kasi sitting senador. Senador Bato, ba't kasama ako? Si Senador Bato de la Rosa naman, hanggang ngayon daw po namimilipit sa katatawa. Hanggang ngayon sabi,
Hanggang ngayon. That. Di pa ninyo kinilaang si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganong statement, bigyan nyo ng weight. Klaro naman yung nabiro. Ayun. Kasi kayo, Senador Bato, lagi yung dinadaan sa biro. Seryoso yun eh. Ayun nga. Naka, ayun ang sinasabi natin.